umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan mga kababayan. Dito muna sa nakita nating balita about po dun sa binasa ko, kung matatandaan nyo nung nakaraang live po natin, about mga kababayan dun sa bahay ni Duterte na hindi naman nga talaga ipinagbibili. So ngayon, sa madalit salita mga kababayan, lahat po ng issue about po dito sa bahay ni Digong, isang malaking drama nga lang po talaga mga kababayan, at wala pong katotohanan na ipinagbibili yung bahay. So ngayon, pakinggan po natin ito pong nakita nating balita. Galing po mga kababayan dito po sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, yun daw bahay ni Duterte ay hindi naman daw po for sale. So sabi pa dito, dahil daw may sentimental value mga kababayan, at yan daw po ay ayon dito kay Paulo Duterte na anak ni dating Pangulong Duterte. So ngayon i-play po natin. Not for sale. Walang plano si FPRRD na ibenta ang kanyang bahay sa Davao City. Salamat sa mga ulat. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Maring pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibibenta na ang kanyang bahay sa Doña Luisa Village sa Davao City. Ito ang sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos bisitahin ang ama sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. May sentimental value raw ang property kay Tatay Digong. Tsaka mga kababayan, isipin nyo pong mabuti ha, kung may katotohanan man na ibinebenta yung bahay nung unang beses nilang pinaputok etong isyong ito, hindi ba nag-iisip mga kababayan, etong si Ma'am Hanelet Abansenya nabuhay pa, etong si dating Pangulong Duterte, pero gusto na po agad nilang ipagbili yung mga ari-arian mga kababayan ni dating Pangulong Duterte. Pero kung iisipin po natin talaga, lalo na yung mga kababayan Pilipino po natin, na hindi talaga basta maloloko at mabubola ng mga ganitong klase ng drama mga kababayan, talagang dito pa lang makikita nyo na isang malaking drama talaga para lang makakuha ng simpatya sa mga kababayan Pilipino po natin, yung tangka nila na kunyari pagbibenta ng bahay ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, eto ha, kung may katotohanan niya nung una na pinaputok po nila ito, hindi po nag-iisip mga kababayan, etong si Ma'am Hanelet Abansenya na pwede siyang masabihan na masyado naman mga kababayang sakim sa ari-arian ni dating Pangulong Duterte. Kasi buhay po si dating Pangulong Duterte, gusto na agad ipagbili yung mga naipundar. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bilang unang bahay na nabili niya gamit ang sariling pera. Personal naman na milestone raw ito ng dating Pangulo. Kaya kasi nga naman mga kababayan, ayon daw kay dating Pangulong Duterte, ito daw po yung kauna-unahang bahay na nabili daw po ni dating Pangulong Duterte ng sarili daw po niyang pera. So yun palang ibang mga ari-arian na pinakyaw po nila, hindi pala po nila sariling pera yung ipinambili doon. Kung hindi mga kababayan, saan galing? So kayo na po yung bahalang sumagot, kasi maliwanag naman na sinasabi dito na kaya daw ayaw ibenta yung bahay kasi ito daw yung bahay na nabili ng sariling pera ni Duterte mga kababayan. So yung mga pinakyaw nila, kaninong pera yon? Hindi raw inilit go kahit na nakadetini pa siya sa malayong lugar. Nitong Sabado, kumalat ang larawan ng Duterte House, may nakadikit na tarpaulin na for sale, pero kinabukasan nawala na ito. Sabi pa ni Pulong, ibang property ang sinasabi ng longtime partner ni FPRRD na si Hanelet Abansenya na balak na niyang ibenta. Mo doon ay pinakaunan yung balay, si Hanelet na mo doon pagaling balay, dako daw. Sa pagkakaroon... Hindi, yun yung may nakalagay na yun yung may nakalagay na for sale yung bahay mismo ni Duterte. Alam niyo ang problema sa mga ito mga kababayan, gagawin pang uto-uto ang sambayan ng Pilipino. Palabasin ba naman dito, syempre hindi nga kinagat ng taong bayan yung drama nila, palabasin ba naman dito mga kababayan na hindi daw po yung bahay na kulay green ni Duterte yung ibinebenta, kung hindi yun daw isang bahay ni Hanelet Abansenya na malaki daw, yun daw po yung ibinebenta mga kababayan. Biruin nyo ha, kung ito ay kinagat ng taong bayan, baka tinutuo po nila yung pagbibenta nung bahay kahit drama lang. Pero dahil nga hindi kinagat ng sambayan ng Pilipino yung drama po nila, ngayon ang pinapalabas nila na ibinebentang bahay, yun daw pong bahay mismo ni Ma'am Hanelet Abansenya na malaki daw po, na nakapangalan daw po sa kanya. Which is mga kababayan, para sa akin, in my personal opinion, wala pong katotohanan yan. Dahil kita nyo naman yung tarpaulin na doon talaga nakadikit sa bahay mismo ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman mga kababayan,
pag yun ay nakita ng sambayan ng Pilipino, siguro yun yung nasa isip nila, pag nakita ng taong bayan na ibinebenta, makakakuha sila ng simpatya at kaawaan ng sambayan ng Pilipino etong si Duterte. Pero baligtad po ang nangyari na saglip na kaawaan etong pamilyang Duterte, pinagtawanan lamang po yung kanilang di umano'y pagbibenta ng bahay na kadramahan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga pohon, kaluyan sa magawa siya. Dito na sa papuyon sa balay namo. Mayroon naman daw si Anilet na malalaking bahay at hindi raw ang kilalang bahay na tinitirhan ni Duterte kung saan itinorpan niya dati si Japanese Prime Minister Shinzo Abe at asawa nito. Sana raw mapawi pa ang mga usapan na hindi pagkaunawaan ng pamilya nila sa isyu ng ari-arian. Diba? Sa gitna naman ng online speculation na personal na buhay ni FRRD, direktang yan ang trabaho nila mga kababayan. Habang yung mga DD-shit nag-aalala, nagrarally dun sa dahig, nagpoprotesta kahit ilan na lamang po sila, yung pamilya mga kababayan ni dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at yung mga anak ni Digong at yung mga asawa ni Digong na hindi naman talaga tunay na asawa mga kababayan di umano, nagkakaroon na ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa pagbabahagi ng mga ari-arian. Mismong sinabi po yan dito mga kababayan na sana mapawi daw yung hindi pagkakaunawaan sa ari-arian ni Duterte. So ibig sabihin, meron po talaga mga kababayan na kaguluhan mismo sa mga anak nitong si Duterte at dun sa kinakasama mismo ni Digong about po dun sa hatian ng mga ari-arian ni Duterte. Biruin nyo si Duterte ay nakakulong pa lamang pero pinaghahatian na yung mga kayamanan. Ano po yung mga naipundar ni Digong. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagot ni Pulong ang pagling sa kanyang tatay sa isang Ma'am Jazz. Sa iya daw, mga common law wife na insulti. Si Jasmine siguro. Ma'am Jazz, anak siya nga, wala man daw sila yung relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di ba sila isuon, so wala sila siguro yung tinutukoy dito si Ma'am Jazz mga kababayan, yung si Alpotera. Si Jasmine Egad ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pag-usapan natin mamaya yan. Relasyon. Sa tanang uyab po daw niya, sabi raw ng dating Pangulo, wala silang relasyon dahil hindi naman sila magkadugo o magpinsan. Pabiro pang sabi ni Pulong, hanap na lang daw ng tatay niya na isang girlfriend na kung maraming credit card. Indikasyon raw ito na hindi pa rin nawawala ang pagiging romantiko at palabiro ng 80-year-old na dating Pangulo. Maayos din ang kalagayan ni FRRD na inilarawan ng anak bilang kalmado at tahimik sa kanyang detention facility. Nagpasalamat din. Ano yan, mukhang tumanda si Pulong. Siyempre, ikaw ba naman ang ma-issue na nanakit ng bugaw dahil hindi lang napagbigyan? Siyempre, mamumroblema ka talaga tapos tatanda kang tingnan sa sobrang stress. Daw si Duterte sa mga taga-suporta at wag raw siyang problemahin dahil tanggap raw niya ang kanyang kapalaran. Yun ang mga drama. Sa agenda, Edith Isidro, Abante Radio, Davao. Yan mga kababayan wait lang, balik natin. Not forced. Yan, maliwanag mga kababayan. Sinasabi kasi nung iba, fake news daw. Yung sinasabi natin na hindi naman daw talaga ibinibenta yung bahay ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, kita nyo naman, lumabas po sa news na hindi naman talaga ibinibenta. Kasi nga mga kababayan, yan pong lahat ng ginagawa nila ngayon ay isang malaking drama kasi kailangan nila ng simpatya ng sambayan ng Pilipino, lalo na at iilang taon na lamang mga kababayan magkakaroon na ng panibagong eleksyon, magkakaroon na ng 2028. So kailangan nila makakuha ng maraming simpatya, maraming suporta para nang sa ganun mga kababayan, kung sakaling hindi ma-impeach etong si Sara, makakakuha ng maraming boto. Kasi nga, aminin man natin or hindi, pinoproblema din nila mga kababayan yung posibleng pagtakbo ni Leni Robredo sa darating na 2028 mga kababayan. Kasi nga, ang isa sa magiging matinding katunggali ni Sara Duterte ay walang iba kung hindi etong si Leni Robredo. So kailangan nilang gumawa ng mga ganyang klase ng drama para lamang maitawid yung tatakbuhan ni Sara sa darating na 2028 kung sakaling hindi po siya ma-impeach. Ano po mga kababayan? So ngayon, maliwanag
maliwanag naman na hindi po talaga ibinebenta yung bahay ni Duterte, bagkus ang pinapalabas nila ngayon, iba naman daw pong ari-arian yung ibinibenta. Hindi naman daw po mga kababayan yung ari-arian ni Duterte mismo na nabili niya sa sarili niyang pera yung ipinagbibili. Ano po, so ngayon, at least maliwanag na talagang isang matinding drama nga lang etong pinaggagawa nilang ito.